Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maahasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapakanaw ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinahanap ka nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan, walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung ang paanong ang hamog ay ang nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ulitin po natin, mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ang Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing.
Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan. Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaning, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At kung titingnan natin sa kalendaryo, nasa halos kalahati o lagpas kalahating taon na tayo. Kung mag-i-evaluate ba tayo ngayon, kamusta? From January hanggang ngayon, kamusta po tayo? Malaya ba? O alipin? Alipin ng ano? Sa unang pagbasa, narinig natin yung pangako ng Panginoon ng katuparan ng yung plano niyang alisin ang mga Israelita sa bansang Ehipto dahil sila ay nagiging alipin, inaalipin na sila. Mula doon sa kwento na kung saan dinala sila ni Jose, yung anak ni Jacob, doon sa Ehipto para iligtas mula sa pagkagutom, pero pagkalipas ng marami pang taon, hindi na naintindihan ng mga pumalit na mga leader ng Faraon kung bakit sila nandoon, at sa pangamba nila na sila ay pwedeng iwanan ng basta-basta, kung kaya't inalipin sila. Pinahirapan sila hanggang sa narinig na ng Diyos, nakita na ng Diyos ang kanilang paghihirap, kung kaya't nais na silang alisin doon sa bansa kung saan sila ay nakakaranas ng matinding pagpapahirap. Kung anumang bigat na kanila pong tinatrabaho o pinapagawa sa kanila. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang paanyaya ni Jesus. Sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin." Paanyaya ito ni Jesus, paanyaya ng Diyos. Pwede naman sanang aalisin ka na lang, kukunin ka na lang, pero yung imbitasyon ay ibinibigay para sa mga taong
pagod na, nabibigatan sa kanilang mga pasanin. At ang karugtong, kailangan nating maintindihan, ang sabi niya, kayo ay pagpapahingahin ko. Pahinga. Hindi sinabing aalisin. Pagpapahingahin. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kulang lang sa pahinga yan. Alipin. Nang gaya ng sinasabi ko kanina, ang dami nating pinagkakaalipinan. Nagpapaalipin tayo sa napakaraming bagay sa mundong ito. Pues, ayaw mong alisin, ayaw mong iwan, edi kailangan mo lang ng pahinga. Ano bang, ang dami, no? Sabi ko kanina, ano bang nag-aalipin sa atin? Unang-una, alipin tayo ng pera. Isip tayo ng isip ng pera. Minsan may pera na, laging kulang ang pera, walang pera. Alipin tayo ng karir. Alipin tayo ng sama ng loob. Nakakapagod din kaya yung magalit. Nakakapagod din kaya yung dala-dala mo sa iyong kalooban, yung sama ng loob. Nakakapagod kaya yan. Kaya nga marami, no? Marami na uuwi sa depression kasi pagod na. Kahit anong medical ang i-apply, ang ibigay, parang, di ba, ang solusyon na ibinibigay sa atin ng Diyos, lumapit lang kayo, magpahinga lang kayo. Mahirap yung dire-diretso tayo, gawa tayo ng gawa. Nakakapagod yun. Tao lang tayo. Ang katawan natin, may hangganan ang lakas. Kahit nga ang cellphone, nalulobat eh. Kahit maghapon mong gawin. Kahit ang mga robot, kahit maging AI, kailangan mong pagpahingahin, higit pa tayo. Mas mahalaga tayo sa Panginoon, kaya nga pinahalagahan niya. Maging sa 10 utos ng Diyos, mayroong utos na magpahinga ka sa araw ng pamamahinga. Igalang mo ang araw ng pamamahinga. Dahil kung hindi, pagdating ng araw, talagang babawian tayo. Pwede nga rin tanong, bakit tayo may sakit ngayon? Bakit ang daming sakit? Ang daming cancer? Ang daming... Bakit? Nagpahinga ka ba ng tama? Kaya kailangan mo lang manahimik paminsan-minsan. Kung magkaroon ng pagkakataon, dalas-dalasan mo naman ng magpahinga. Kasi di ba minsan yung naranasan natin, gawa tayo ng gawa, bigay tayo ng bigay. Kahit ngayong pagbibigay, napapagod ka rin eh. Kailangan mo rin magpahinga muna. At hindi nga, kung ikaw ay nagtatrabaho, deserve mo ang magpahinga. Magbakasyon ka. Huwag mo rin isipin lagi na, sayang kasi yung gagastusin, no, ganito. Laging gano'n. Pero pagod ka na, pati utak mo, pagod na rin, kakaisip kung paano ka makakatulong, ipon ka ng ipon, tapos itatax ka rin lang naman. Babawasan din lang naman yung savings mo, no, para kunin ng gobyerno. Diba? Parang wala pa kayong balita, ah. Parang hindi niyo pa nababalitaan. Diba? Pero yun nga, no? Sa mga applicable lang ito, sa mga nagpapakapagod para gumawa ng mabuting, nagpapakapagod para magampanan ang responsibilidad at misyon na nakaatang sa bawat isa. Deserve natin ang magpahinga at hindi ipinagdadamot ng Diyos yung pahinga na dapat nating ibinibigay din sa ating mga sarili. At kapag nagpapahinga, mas makakapag-isip tayo ng mabuti, mas makakapagnilay tayo at matututo tayo sa mga bagay na itinuturo sa atin ni Jesus. Kahit sa sakit mo, magpahinga ka din.
kahit sa mga nararamdaman mo, magpahinga ka rin. Maging si Kristo, hindi niya inaalis ito sa Kanya. Pagkatapos ng pahinga, mas malakas na siya, mas masigla na siya, kaya tuloy ang Kanyang misyon. Ganon din sa atin. Amen? Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasa. Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya. Ang ating itutugon, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagsundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kaniyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para magdagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Romel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mapubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. Serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa biging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.